Ate Menchi, thank you so much. This is Ate Menchi Bersena. This wild caught fish come from Alaska. Thank you, Ate. My goodness, that's a lot of fish. Thank you, Ate Menchi. I love you. Ate Menchi, thank you dito sa 3 flounder at saka 2 pink salmon, or I think this is the coho salmon from Alaska. Ate, thank you. Pakisabi sa iyong sister. Thank you so much. Talaga namang sangkaterbang effort from Alaska to New Hampshire. Thank you so much, Ate Menchi and your sister. Good morning po mga mamita, or good afternoon pala. Nandito na naman po tayo sa isang magandang yugto ng ating munting channel. Salamat po sa lahat sa inyo na nag-subscribe lately. Thank you po sa Fats Boys at saka po sa mga solid harabas na nag-subscribe din po sa atin. Pero salamat po ng maraming. Sana po pag nag-subscribe kayo, panoorin nyo na rin po para naman po maganda ang buhay. So ngayon po, gusto ko po munang pasalamatan ang ating masugid at kaibigan na subscriber na taga California. May kapatid po siya na taga Alaska na nagpadala sa atin last spring ng mga salmon. Si Ate Baby at Kuya Leo Cabal ng Dutch Harbor, Alaska. Thank you. Shout out po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ngayon lamang po ako nakakita ng salmon na may itlog. Kaya po marami pong salamat. Shout out po sa inyo at mabuhay po kayo. At ako po'y masayang-masaya. Napakadali lamang po ang pasahin ng mamita. Isang bagay na nakapagpapaligaya sa akin ay larangan ng pagkain. Marami pong nabibiling salmon pero hindi po ganitong klase. Ito po ay galing sa Alaska at isa po itong wild salmon. So thank you po Ate Baby and Kuya Leo. Sana po one day ma-meet ko kayo at who knows, baka one day nandyan po ako sa California. Marami pong salamat at ito pong ating 2 salmon ay atin pong i-smoke. Ayan, nakita nyo po yan. Ang ganda-ganda po at ako po'y maligayang-maligaya. Kaya po ito ay ating gagawain na at hindi ko na po ibabalik sa freezer. Tamang-tama po ito. At makakakain po tayo ng masarap na salmon from Alaska. Ito po ay wild caught. Siyempre, alam naman natin na nagseason na ang Alaska sa pagkuha ng mga salmon. So, I think this is like a coho salmon. If I'm not making a mistake. So, thank you po. At syempre, pinadalan din po tayo nila Ate Menchi, Ate Baby, Kuya Leo ng 3 flounder. Hindi ko po kayang ubusin yun. Kaya po magsishare po tayo. Dahil po hindi ko na kayang ibalik sa freezer. At si Papa Lab po nasa Maine. Kaya po titirahan ko siya. At isishare po natin ang blessing. Alam naman po ang mamita, mahilig pong mag-share ng blessing kahit po kuminsan manamasama. But, ang importante po, alam ng Panginoon yung puso natin. Okay po? Salamat ng marami Ate Menchi at abangan nyo ang ating paggawa ng special bibingka. At bukas po ay gagawin natin, magluluto tayo ng ulam. Para naman po yung few days puro kakanin, babalik po tayo sa pagluluto ng ulam. Kaya po, hintayin nyo po mamaya, gagawa po tayo ng bibingka habang ito ay ating munang i-marinate at saka po natin i-bake. Kaya po, happy lang tayo. Tandaan po natin at wait for my bibingka. Mga mamita, pagsasama-samahin na po natin ang ating mga ingredients para sa ating bibingka espesyal. Ngayon po, ay atin pong ihaharap ang ating camera dito para po inyo makita. So, umati po tayo, batiin ang 4 na itlog. Ito pong ginamit ko ay jumbo. Ayoko po sa itlog yung maliit. The bigger the better.
Di po ba? Para lang itlog ng mga 70 years old, law-law. Siyempre po, batirin natin ang ating itlog. Lalagyan po natin ito ng itlog na maalat, mga mamits. Yan po. Ang ating itlog. Bye. One teaspoon of, diba? 1 teaspoon of salt. 1 teaspoon of salt. 3/4 cup of sugar. Pwede pong maging kalahati lang, mga mamis. 1 tablespoon of baking powder. Siyempre, kailangan nyo po na bati-batihin, mga mamis. Talaga po naman, dyan ako mahusay ang bumati ng itlog. Kita nyo yan. Shout out po tayo. Shout out po tayo kay Ate Gina Valdez ng San Francisco at sa kanyang dakilang kusinera na masarap magluto. Walang iba kundi si Ate Mercy. Kay Ate Menchi at saka kay Ate Baby, Kuya Leo na nagbigay sa atin. Thank you po uli ng taga Dutch Harbor, Alaska. I really highly appreciate it, mga mahal kong subscriber at kaibigan. So, halo na po natin unti-unti ang ating malagkit. No, di po ito malagkit. 1 cup of rice flour. Siyempre po, hindi kamukha nung araw, gigiling pa kayo. Ito po, hindi na. Di po ba, mga mamits? So, huli ko na po ilalagay ang ating butter. Lagay muna natin ang the rest of the rice flour. Siyempre po, dahan-dahan ang pagbate dahil titilansik ang alikabok, mga mamits. Yan po, kita nyo yan. So, shout out po continuous kay Ate Time Pepper ng California. Shout out din po kay Ate Loli Burog, kay Ate Abby na isa po siyang silent viewer. At syempre po kay Melissa Kiambao, kay Ate Lisa, Annalisa, yun na nga po yun. At syempre po, walang iba kung hindi kay Tita E, Ate Mila Perez, kay Ate Gina Jackson, kay Ate Virginia Fuenconcillo ng California. Salamat po. Kay Ate Mariti Gutierrez, kay Ate Cristina Albiedo. Shout out po sa inyo. Lalagay na po natin ang ating half cup na glutinous rice. Yan po. Glutinous rice. Yan po ang ating glutinous rice. Dahan-dahan lang po. Yan. Shout out po sa aking apo na si Clyde at saka po si Sonet Bonnet at saka po kay Sandro at kay Doktora.
Ayan, shout out po sa mga bata kong mga apo sa pamangkin. Siyempre po, shout out din sa ating mga mahal na subscriber na mga taga Paris. Si Ate Solis po, Corazon Solis at sa kanyang husband. At siyempre po, ay medyo masakit po na kumisan ay nakakalimutan kong i-shout out. Si Auntie Flower at saka po si Maria Dayaw ng London. Hello po sa inyo. Kumusta po kayo? At ilalagay na po natin ang ating butter. Yan. Yung pong butter ay 2 tablespoon na yung pong hindi pa melted at saka nyo po mag-cut po kayo ng 2 tablespoon at saka nyo po i-melt. So, iniintay na lamang po natin yung ating gata na nasa refrigerator para po makuha natin yung pinakakakang gata niya. At habang iniinit ko na po ang ating kawali na cast iron na may dahong saging. Ito na po ang ating gata na nilagay natin sa freezer for 10 minutes para po makuha natin yung nasa ibabaw lamang. Ayan. So, maiiwanan po. Nakita nyo po, ayan, tubig na ang natira. Ayan. Ang gusto po natin ay yung parang pinakakakang gata. At syempre, gagawin po natin siya ng pandan flavor. Yan, lalagyan po natin siya ng konti lamang. Mga 1 tablespoon. Konti lamang yun ha. Ayan po. Ito po ay napakasarap mga mamits. Sinisigurado ko po sa inyo na patok to mamaya sa ating coconut. Yung fresh grated coconut. At bukas po, sandali lang. Yan. Bukas po ay uumpisahan na po natin ang mga pagluto ng mga espesyal na pwede nating lutuin kapag Pasko. Bibigyan ko po kayo ng mga example na pwede pong kakaiba. Dahil po, karamihan po ay palagi na pong iyon at iyon. Kaya nga po kung minsan nahihirapan na tayo kung ano ang ating ihahanda dahil kung minsan po ay nakakain natin yun ng ordinary day. So ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano nyong maiiba. So, kaya po. So, iniinit ko na po ang cast iron na may dahon ng saging. Kaya po, pakikita ko sa inyo na kailangan yung brasin ng coconut oil, mga mamita. Babrush lamang po natin to ng mantika para po hindi dumikit ang dahon mamaya. At ininit na po natin to kanina para po pag ilagay natin hindi po siya sasabog na sa ilalim. Ito po ang ating masarap na bibingka. Isa na lamang pong malaki ang ating gagawin kaysa po sa maraming maliliit. Yan. Siyempre po, lalakasan natin ng konti ang apoy. Siyempre po, ito na po ang ating itatakip. Yan. Para po, yung lahat ng dahon ay nakatago. Yan po. Mga mamits. Mga mamita, usually po gumagawa ang mamita ng sarili kong itlog na maalat, but this time po, wala po tayong choice. Wala po akong makitang itlog ng itik or bibi. Dito po sa Asian store, meron pong nabibiling itlog na maalat. First time ko po ito, itlog ng manok. So, hindi ko po alam, pero para dun po sa hindi nakakaalam, mas safe pa po ito kaysa sa binibili natin na Asian na itlog. Kasi po, parang nakita ko minsan yung features na gumagawa sila ng itlog na maalat na ini-inject sa loob. Kaya kung mapapansin ninyo, kung minsan, yung itlog nating nabibili ng Asian store, bakit tunaw at hindi natin mahiwa? So, sa atin po, ang itlog na maalat ay nai-slice at naglalangis. Yung pong dito, durog po siya, yung
nabibili ko. Kaya po, mas mabuti na po itong ating binili ng itlog ng itik ay itlog ng manok at gawa ng Pilipino. Pero syempre, hindi po natin alam kung ano ang itsura. Kaya po, wala naman pong amoy. Isa po yun sa maganda sa ngayon. Pagbukas natin. So, basta po ang lalagyan po natin ng itlog na maalat ang ating ayun. So, ito po. Okay po siya. Yan. Para po siyang nilagang itlog na manok. So, ito po kulang sa laga. Ang tandaan nyo po, ang pagluluto ng itlog na maalat ay nasa paglalaga. Kung gusto nyo po na ang itlog ng maalat ay naglalangis, kailangan pong pakuluan nyo ng ilang oras. Dahil po kung gusto nyo na naglalangis talaga yung pinakapula. Ito po ay parang hindi po masyadong nagtagal sa kalan, basta naluto na, okay na. So, mas maganda po kung gagawa kayong itlog na maalat, pakalutuin nyo po ng matagal. Kasi po sa baliwag, nandun lahat ang gumagawa ng itlog na maalat at balot. Sa Pateros, meron din. Pero, dito po sa baliwag, itlog na maalat at balot gumagawa rin. Tsaka Penoy. Kaya dyan po sa gabi, wala po kayong madidinig dyan kundi itong mga nagbabalot at Penoy, walang ginawa kundi sumigaw. Kaya sabi ko kuminsan, ano ba, dadala kayo ng mabigat tapos sisigaw-sigaw kayo. O diba? Nahihirapan sila kaya balot-balot sila ng balot. Okay po. So ito po ang ating itlog na maalat ng manok. Atin na pong bubuksan at atin pong ilalagay ang itlog na maalat, mga mamits. Yan. Kita nyo po, ilalagay po natin bago po siya tuluyang maluto. Hindi po ba? Para po masarap. Yan po ang ating bibingka ni mamits. Yan po. So, medyo matigas na po, pero okay lamang po yan. Basta po meron po diyang itlog na maalat. Ayan po. In fairness po, masarap po yung itlog. Lasa po siyang itlog na maalat kahit po parang nahulog sa truck yung dilaw niya maputla. Tatanggalin ko na po ang ating smoked salmon, mga mamita. At ilalagay ko po yung finishing touch ng bibingka dito sa ating oven. So, bago po natin yan gawin, ay ilalagay natin to sa broil. Ayan. Para pag nilagay po natin ang ating bibingka, ay siya po ay napakasarap. Ito po ang ating salmon. Ayan po. Smoked salmon in minutes. Ayan po ang ating salmon. Ating pong pinreserve kaagad para hindi na po masira kasi medyo hindi na po siya frozen ang dumating, so hindi na po natin i-frozen uli, kaya po ginawa na nating tinapa. Napakasarap po, mga mamita, the best. Tapos kakain po tayo ng itlog na maalat at saka pritong talong. Ay nako, yan po ang walang kapantay na pagkain sa mundo. Maraming salamat, Ate Baby, Kuya Leo. Thank you, thank you, thank you, thank you. I love you guys. Meats, if we finish, touch po natin sa oven, sa broil, ang ating bibingka para po may konting sunog. Alright po? Oo. Ayan. Kailangan po i-finish touch po natin dito. Okay, go. Ayan. Patayin na po natin, mga mamits. Yan. At nang makita nyo na ang ating bibingka. Wow! Na umusok-usok pa. At sigurado, masarap. Ito po ang bibingka ng mamita.
Siyempre po, hindi po masarap ang bibingka kung hindi natin titikman. Oopsie, I forgot. Ito po manipis siya kasi po malaki yung ating pinaglutuan. Kaya po manipis lang ang ating bibingka. Pero okay na po yan kasi ang importante po, nandyan po yung lasa. At kuminsan po sa sobrang kapal, hindi na rin masarap yung palaging marami. Dahil kuminsan po, matikman lang natin ng konti, okay na po tayo. Di po ba mga mamits? So, ito po ay ang ating taste for the day. Ayan po. Siyempre, nahulog yung itlog. Atin pong kukuhanin. So, kung gusto nyo po na may maliit kayo na cast iron, sa cast iron pong maliit nyo ilagay, para po medyo makapal. Ito po kasi manipis, kaya po, yan po ang nangyari. Pero, ang importante po dyan ay ang lasa, mga mamita. Siyempre, yan po ay ang masarap na coconut. See, kaya po tayo naggadgad ng coconut kahapon para po dito sa ating mga ginagawa. Yan. Diba? Manipis po siya pero okay lamang po yan para po hindi tayo masyadong tumaba-ching-ching. Hindi po kumpleto ang ating pagluluto pag hindi po natin tinikman. Kaya po ating titikman, mga mamits, ang ating never-ending na bibingka ng Tagalog. O, di po ba? Ang sarap po nito, mga mamits. Manipis po siya kasi malaki po yung pinaglutuan ko. Pero kung maliit lang po yung paglulutuan nyo, mas magiging makapal. Ang kainaman po nito, hindi po siya masyadong nasunog sa ilalim dahil po manipis, madali po siyang maluto. And there you have it. Wala na po akong mahihiling pa ngayong Pasko dahil natikman ko na po ang special bibingka na ginagawa tuwing Pasko sa bayan ng Baliwag. Ito po yung special na dinadayo po ng marami sa aming bayo. Sa aming bayan. Nag-aagaw po yung alat ng itlog na maalat at saka yung sweetness ng bibingka, saka po yung niyog. Hanggang dito na lamang po, mga mahal kong mamita. Salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay. Lagi po nating tatandaan, happy-happy lang tayo. Bawal po ang stress. Kaya po lahat po ng mga bagay na nakaka-stress, itapon po natin yan at hindi po natin yang hayaang mag-absorb dito dahil po iwasan ang kulubot. Thank you, Jesus. At ako po ay mayroong Pasko na ipinagdiriwang ng dahil sa inyong pagkapanganak. Salamat po ng marami at I love you all. Thank you, thank you, thank you, thank you. And God bless you all. And sa susunod po tayo magkita-kita muli. At gaya ng sinabi ko, ngayon po ay ang last day ng pagluluto natin ng kakanin. Bagamat marami pa po akong lulutuin. Sa susunod po, lulutuan ko naman uli kayo ng mga ulam, mga espesyal. Bukas po ang ating umpisa. Salamat po. Goodbye!